Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may bahagi pala ng buhay ni Maristela Virrea na kahawig ng pinagdaanan mo rin. Yung panahong ikaw ang laging umuunawa, ikaw ang laging nagpaparaya, pero ikaw pa rin ang unang hinuhusgahan ng sariling pamilya. Sa bayan ng San Isidro del Monte, kilala ang apelidong Virrea. Hindi man sila kasing yaman ng mga pamilyang may hasyenda at malalaking mansyon, may pangalan pa rin sila dahil sa lumang bahay na nasa gilid ng palayan sa ilang ektaryang lupang minana ng kanilang ama at sa maliit na bahagi ng isang rice milling company na matagal nang pinangarap palaguin ng kanilang angkan. Ngulit sa likod ng pangalang iyon, may isang anak na tila palaging nakatayo sa anino ng iba. Si Maristela Virrea ang panganay na anak ni Donato at Benilda Virrea. Payat ang katawan, morena, simpleng manamit at laging nakatali ang buhok sa mababang pusod. Hindi siya mahilig magsuot ng alahas, hindi rin siya palasalita sa mga pagtitipon. Kapag may bisita, siya ang unang naghahanda ng pagkain at huling uupo sa mesa. Kapag may problema, siya ang unang tinatawag, pero kapag may papuri, laging ang mga kapatid niya ang nauuna. Bata pa lang si Maristela nang matutunan niya ang salitang pagpaparaya. Palaging sinasabi ng kanyang amang si Donato, "Maristela, ikaw ang panganay, ikaw ang mas nakakaintindi, hayaan mo na muna ang mga kapatid mo." Nung una, akala niya ay normal lang iyon. Kapag inagawan siya ng laruan ni Odelia, pinapatahimik siya ng ama. Kapag sinira ni Brando ang gamit niya, siya pa ang pinagagalitan dahil hindi raw niya itinago ng maayos. Kapag nagsumbong si Clarimel na hindi siya pinapansin ni Maristela, siya pa rin ang kailangang humingi ng tawad. "Anak, mas malawak ang pasensya mo kaysa sa kanina." Minsang bulong ng kanyang inang si Benilda habang tinatahi nito ang punit na palda niya. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin nun ay wala ka ng karapatang masaktan. Iyon ang unang beses na may nagsabi kay Maristela na may karapatan siyang masaktan. Pero ilang taon matapos iyon, nawala si Benilda dahil sa sakit sa baga. Mabilis ang pangyayari. 1 buwan lang mula nang naganap na madalas itong ubuhin, tuluyan na itong humina. Sa araw ng libing ng kanyang ina, 13 taon gulang pa lang si Maristela, ngunit siya na ang nag-asikaso ng kape ng mga nakikiramay, siya ang naglingpit ng pinagkainan at siya ang yumakap sa mga kapatid niyang umiiyak. Mula noon, tila naging pangalawang ina si Maristela sa bahay. Si Donato na dating maayos at masipag na bookkeeper ng isang malaking hasyenda, unti-unting naging tahimik. Hindi niya alam kung paano haharapin ang 4 na anak nang wala si Benilda. Kaya ang bigat ng tahanan ay dahan-dahang napunta sa balikat ni Maristela. Tuwing umaga, siya ang gumigising ng 4:00 para magsaing. Pinapabaonan niya sina Odelia, Brando at Clarimel. Nilalabhan niya ang mga uniforme. Pinapauwi niya ang kambing ng kapitbahay kapag pumapasok sa bakuran. Tapos saka siya tatakbo papunta sa paaralan. Madalas huli, madalas pagod, pero hindi kailanmang nawawalan ng respeto sa guro. "Maristela," minsang sabi ng guro niyang si Maestra Corazon Almeda, "sayang ang talino mo. Kung magtutuloy-tuloy ka, kaya mong maging accountant o abogado." Ngumiti lang si Maristela habang hawak ang lumang notebook na puno ng burado at muling sinulat na sagot. "Hindi ko po alam, ma'am. Kailangan ko munang tumulong sa bahay." At totoo yun. Nang makatapos siyang high school, hindi na siya nakapagpatuloy sa kolehiyo. Si Odelia ang ipinilit ni Donato na ipag-aralin sa Maynila dahil maganda raw ang grades nito at mahilig makihalubilo sa tao. Si Brando naman ay pinasok sa kursong Business Administration dahil siya raw ang lalaki at baka balang araw ay mamahala ng negosyo. Si Clarimel, bunsong babae, ay pinag-aral sa private school dahil iyakin ito at laging sinasabing napag-iiwanan. Si Maristela ang naiwan sa bahay. Hindi siya nagreklamo. Sa halip, naghanap siya ng paraan. Tumulong siya sa munting tindahan ni Mang Eulogio, ang may-ari ng butika sa bayan. Minsan ay naglilista siya ng utang ng mga bumibili. Minsan naman ay nag-aayos ng resibo. Sa gabi, nananahi siya ng punda, uniforme at kurtina gamit ang lumang makinang minana niya kay Benilda. "Anak, hindi kita nakakalimutan," sabi minsan ni Donato habang nakaupo sa lumang silyang kahoy sa balkon. "Kapag nakaahon tayo, ikaw naman ang tutulungan ko." Tumanggo si Maristela pero hindi na siya umasang ng sobra. "Okay lang po tay, basta makatapos sila." Lumipas ang mga taon, si Odelia ay nagbalik mula Maynila na may bitbit na matataas na pangarap at mas mataas na tingin sa sarili. Marunong siyang ngumiti sa harap ng ibang tao pero sa loob ng bahay madalas niyang utusan na si Maristela na parang hindi nito kapatid. "Ate, plantsahon mo naman itong dress ko, may dinner kami ni Severino," sabi ni Odelia isang hapon habang inihahagi sa sofa ang mamahaling damit.
Si Severino Lacsina, ang lalaking kalaunan, ay napangasawa ni Odelia. Anak siya ng dating konsehal sa kabilang bayan, may kotse, may relo at mayabang magsalita. Sa unang kita pa lang niya kay Maristela, parang nasukat na niya agad ang halaga nito. "Ikaw pala si Maristela," sabi niya noon habang nakataas ang kilay. "Ikaw yung panganay. Akala ko kasambahay." Napahinto sa paglalagay ng baso si Maristela. Narinig iyon ni Odelia pero sa halip na pagalitan si Severino, tumawa lang siya. Ganyan talaga itsura ni ate. Simple, sanay sa bahay. Hindi sumagot si Maristela. Dinala niya na lang ang pitchel ng tubig sa mesa at nagpatuloy sa paghahanda. Si Brando noon, kahit nakatapos, hindi naging maayos sa buhay. Mahilig siyang makipag-inuman at magpustahan. Kapag kailangan ng pera, umuuwi siya sa bahay at kinukumbinsi si Donato na may magandang negosyo siyang papasukin. Madalas, nauuwi iyon sa utang. "Tay, maliit na puhunan lang," sabi ni Brando minsan. "Babalik din to. Tiwala lang." Pero si Maristela ang lihim na nagbabayad sa mga taong naniningil sa gate. Si Maristela ang humaharap kapag may nagagalit. Si Maristela ang nagsasabing, "Pasensya na po, bigyan niyo lang po kami ng 1 linggo." Si Clarimel naman ay naging kilala sa bayan dahil sa social media. Maganda siya, maputi at laging maayos ang suot. Mahilig siyang mag-post sa harap ng palayan pero ayaw niyang sabihin na doon talaga sila lumaki. Sa captions niya, palaging parang mayamang probinsyana siya na may tahimik at eleganteng buhay. Ngunit sa likod ng kamera, si Maristela ang naglalaban ng mga damit niyang ginagamit sa photoshoot. "Ate, huwag kang dadaan sa likod habang nagli-live ako ha. Pakiusap ni Clarimel isang gabi. Baka makita ka ng followers ko." "Bakit? Nakakahiya ba ako?" marahang tanong ni Maristela. Hindi agad nakasagot si Clarimel. Inayos lang nito ang buhok at sinabing, "Hindi naman, pero alam mo na, baka magtanong sila." Sa bawat salitang iyon, may munting sugat na nadadagdag sa dibdib ni Maristela. Pero gaya ng dati, nilulunok niya ang sakit. Sa panahong iyon, nagsimulang humina ang katawan ni Donato. Una ay mabilis siyang hingalin. Sumunod ay pananakit ng dibdib. Pagkatapos, isang gabi, bumagsak siya sa kusina habang kukuha sana ng tubig. Si Maristela ang nakakita sa kanya. "Tay!" sigaw niya habang tumatakbo palapit. "Tay, gumising kayo! Tulungan niyo ako!" Wala sa bahay sina Odelia, Brando at Clarimel ng gabing iyon. Si Maristela ang tumawag ng tricycle, si Maristela ang sumama sa ospital at si Maristela ang pumirma sa admission form kahit nanginginig ang kamay niya. Sa ospital, nakilala niya si Doktora Timotea Sarmiento, isang seryosang cardiologist na agad napansin ang pagod sa mukha ni Maristela. "Kayo lang ba ang kasama ng pasyente?" tanong ng doktora. "Opo," sagot ni Maristela. "Tatawagan ko po ang mga kapatid ko." Ngunit kinabukasan na dumating ang mga kapatid niya. Si Odelia ay may dalang branded na bag at reklamo sa traffic. Si Brando ay amoy alak pa. Si Clarimel ay nagtatanong kung pwede bang kunanan ng picture ang kamay ng kanilang ama para sa post tungkol sa family strength. Tinignan lang sila ni Maristela. Wala siyang sinabi. Mula noon, naging mas mabigat ang buhay niya. Araw-araw siyang pumipila sa butika ni Mang Eulogio para sa gamot ni Donato. Kapag kulang ang pera, pinapalista mo na niya. Kapag sumasakit ang dibdib ng kanyang ama, siya ang nagmamasahe sa likod nito. Kapag may follow-up check-up, siya ang nag-aabang ng jeep sa kanto habang nakabitbit ang folder ng medical records. "Maristela," minsan sabi ni Mang Eulogio habang iniaabot ang gamot. "Ang laki na ng utang mo dito, pero alam kong nagbabayad ka. Hindi kita minamadali." "Salamat po, Mang Eulogio. Kapag nakasingil ako sa tahi, maghuhulog ulit ako." May mga taong tahimik na nakakakita sa sakripisyo niya. Isa na roon si Aling Natividad, ang kapitbahay nilang matanda na laging nakaupo sa harap ng bahay tuwing hapon. "Anak," sabi nito minsan habang pinapanood si Maristela na nagbubuhat ng 2 supot ng bigas. "Hindi ka ba napapagod?" Ngumiti siya kahit pawis na pawis siya. "Napapagod po, pero sino pa po ang gagawa?" Napailing si Aling Natividad. Darating ang araw, makikita rin nila kung sino ang tunay na bumuhat sa pamilyang yan. Hindi sumagot si Maristela. Para sa kanya, hindi na mahalagang makita nila.
Ang mahalaga ay buhay pa ang kanyang ama, may kinakain ng kanilang pamilya at hindi tuluyang nalulubog ang kanilang bahay sa utang. Ngunit may isa pang lihim na hindi alam ng kanyang mga kapatid. Ilang taon bago lumala ang sakit ni Donato, halos bumagsak ang Virea Greens and Milling, ang kumpanyang may kaugnayan sa maliit naming shares. May malaking supply contract noon na muntik nang nawala dahil sa problema sa delivery at kulang na dokumento. Si Donato, na mahina na ang katawan, hindi na halos makalakad para ayusin iyon. Si Brando ay nakakong tutulong pero hindi sumipot. Si Odelia ay nagsabing wala siyang alam sa papeles. Si Clarimel ay abala sa event. Si Maristela ang pumunta sa opisina. Suot ang simpleng blouse at lumang sapatos, dala niya ang folder ng resibo, delivery logs at sulat ng mga magsasaka. Doon niya unang nakilala si Joaquin Elizondo, isang tahimik na investor na kilalang mahigpit sa negosyo. Sabi ni Joaquin noon habang nakatingin sa papeles, "Bakit ikaw ang humaharap dito? Dahil kung walang haharap, maraming magsasaka ang hindi mababayaran." Sagot ni Maristela. "At kung mawawala ang kontrata, hindi lang pamilya namin ang babagsak, pati sila." Matagal siyang tinitigan ni Joaquin. Pagkatapos ay binasa nito ang mga dokumentong inayos niya. Nang matapos, sinabi nitong, "Mas maayos pa ang report mo kaysa sa mga taong may posisyon dito." Hindi alam ng mga kapatid niya na dahil sa araw na iyon, nailigtas ang kontrata. Hindi rin nila alam na unti-unting nagtiwala sa kanya ang ilang opisyal ng kumpanya. Para sa kanila, si Maristela ay nananatiling babaeng naiwan sa bahay, babaeng walang narating, babaeng madaling utusan. Isang hapon, habang pinapainom ni Maristela ng gamot si Donato, bigla nitong hinawakan ng kamay niya. "Anak," mahina nitong sabi, "may kailangan tayong pag-usapan. Tungkol sa bahay, sa lupa, sa shares." Napatingin si Maristela sa kanya. "Tay, magpahinga muna kayo. Huwag niyo munang isipin yan." "Hindi," mariing sagot ni Donato. "Matagal na kitang hindi napakinggan. Matagal na kitang pinasan ng hindi man lang pinasalamatan." Nanikipang dibdib ni Maristela. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong salita mula sa ama. Kinabukasan, pinatawag ni Donato si Attorney Baltazar Quirante, ang matandang abogado ng kanilang pamilya. Dumating ito na may dalang lumang leather bag, makapal na salamin at mukhang maraming alam na lihim. "Maristela," bati ni Attorney Baltazar, "matagal na tayong hindi nagkikita." "Opo, Attorney," magalang niyang sagot. Tahimik silang pumasok sa kwarto ni Donato. Hindi alam ni Odelia, Brando at Clarimel ang buong pinag-usapan. Ang alam lang nila, may pinirmahan ng kanilang ama. At dahil hindi sila tinawag, nagsimula silang maghinala. Makalipas ang ilang linggo, nagpatawag si Donato ng pagtitipon sa lumang bahay. Gusto raw niyang pag-usapan ang pamamahala sa ari-arian at ang kinabukasan ng pamilya. Nang makarating ang balita kina Odelia, Brando at Clarimel, agad silang natuwa. "Ito na yun," sabi ni Brando sa telepono. "Hahatiin na ni Tay ang mana. Dapat klaro ang parte natin at dapat walang drama si ate." Si Clarimel naman ay nag-message sa group chat. "Please lang, ayusin natin ang itsura ng bahay. Baka may bisita, nakakahiya." Ngunit ang pinakamaingay sa lahat ay si Severino. "Makinig kayo," sabi niya kina Odelia at Brando habang nasa sala ng bahay nila. "Bago pag-usapan ng mana, siguraduhin nating walang espesyal na parte si Maristela. Baka ginamit niya ang pag-aalaga kay tatay para makalamang. Hindi naman marunong lumaban si ate," sabi ni Clarimel. Ngumiti si Severino. "Mas mabuti. Kung hindi siya lalaban, madali siyang paalisin." Sa kabilang dako, tahimik na naghahanda si Maristela sa lumang bahay. Naglinis siya ng sala, nagluto ng simpleng ulam at inayos ang gamot ng kanyang ama. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa pagtitipon, pero ramdam niyang may bigat sa hangin. Habang nagsasara siya ng bintana, nakita niya si Aling Natividad sa labas ng bakod. "May handaan ba, anak?" tanong nito. "May pag-uusapan lang ang pamilya," sagot ni Maristela. Tinitigan siya ng matanda na parang may kutob.
Magpakatatag ka. Minsan, ang pamilyang matagal mong pinagsilbihan, sila pa ang unang susubok durugin ka. Napayuko si Maristela. Sanay na po ako. Lumabit si Aling Natividad at marahang hinawakan ng kamay niya. Huwag mong gawing tahanan ng salitang sanay. Hindi porket matagal mo nang dinadala, ibig sabihin dapat habang buhay mo pang pasanin. Hindi makasagot si Maristela. Sa loob ng bahay, narinig niyang umubo si Donato. Agad siyang pumasok para alalayan ito. Sa kwarto, nakauto ang kanyang ama sa gilid ng kama. Hawak ang isang sobre. Dumating na ba sila? Tanong ni Donato. Wala pa po, tay. Tumanggo ito. Kapag dumating sila, huwag kang matatakot. May mga bagay na dapat nang matapos. Hindi naintindihan ni Maristela ang ibig sabihin nun, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya sa mga mata ng ama hindi lamang panghihina, kundi desisyon. Sa hapon na iyon, isa-isang dumating ang mga sasakyan sa tapat ng lumang bahay ng mga Virea, kasama ng alikabok sa daan, ang yabang, inggit, lihim at mga planong matagal nang nakatago. Hindi pa alam ni Maristela na ang gabing iyon ay magiging simula ng pinakamasakit na kahihiyan sa buhay niya. Pero iyon din ang magiging pintuan ng kanyang pagbangon. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi, habang pinapakinggan natin ang kwento ng ibang tao, doon natin napapansin na may mga sugat pala sa sariling buhay na matagal na nating tinitiis, lalo na kapag ang mismong pamilya ang dahilan kung bakit tayo natutong manahimik. Naiwan si Maristela sa may pintuan ng lumang bahay, habang isa-isang humihinto ang mga sasakyan sa tapat ng bakuran. Ang hapon ay unti-unti nang lumalamig. Sa paligid, maririnig ang mahinang kaluskos ng dahon ng mangga at ang ingay ng mga insekto mula sa palayan. Ngunit sa dibdib ni Maristela, mas malakas ang kaba kaysa sa anumang tunog sa paligid. Mula sa loob ng bahay, narinig niya ang mahinang ubo ng kanyang ama na si Donato. Agad siyang lumingon sa kwarto. Tay, maupo muna kayo. Huwag niyo pong piliting lumabas agad. Sabi niya habang inaayos ang unan sa likod ng ama. Si Donato ay nakasuot ng malinis na puting polo, gulit halatang nanghihina. May lalim ang mga mata nito, parang maraming gabing hindi nakatulog sa kakaisip. Hawak pa rin nito ang sobrang kanina pa hindi binibitawan. Darating sila para sa mana. Mahina nitong sabi. Napayuko si Maristela. Alam ko po, pero hindi nila alam kung ano ang tunay na dapat pag-usapan ngayong gabi. Hindi na nagtanong si Maristela. Sa loob ng maraming taon, natutunan niyang huwag pilitin ang mga sagot kapag hindi pa handang sabihin ng ama. Ang ginawa niya ay inayos ang basa ng tubig, inihanda ang gamot, at lumabas upang salubungin ng mga dumating. Unang bumaba sa sasakyan si Odelia. Nakasuot ito ng kulay cream na dress, malinis ang buhok, at may hawak na maliit na mamahaling bag. Sa likod niya ay si Severino Lacsina, ang asawa niyang laging nakataas ang baba na parang siya ang may-ari ng lupang tinatapakan niya. Tinanggal nito ang sunglasses kahit hindi naman nagaanong maliwanag sa kapinagmasdan ng lumang bahay na parang naaasiwa. Hanggang ngayon amoy lumang kahoy pa rin dito. Puna ni Severino habang inaabot kay Odelia ang cellphone nito. Hindi man lang na-renovate. Narinigin ni Maristela pero ngumiti pa rin siya ng bahagya. Magandang hapon. Tinignan siya ni Odelia mula ulo hanggang paa. Ate, yan ang suot mo. May family meeting tayo, hindi palengke day. Simpleng blouse at paldang lampas tuhod lang ang suot ni Maristela. Malinis iyon, planchado at ayos. Ngunit sa mata ni Odelia anumang isuot niya ay palaging kulang. Galing pa kasi ako sa butika. Kinuha ko ang gamot ni tatay. Mahina na hong sagot ni Maristela. Lagi na lang butika, gamot, ospital. Singit ni Severino. Parang ginagamit mo na rin yan para mukhang ikaw lang ang may malasakit. Hindi sumagot si Maristela. Tinanggap niya na lang ang maliit na paper bag na hawak ni Odelia. Akala niya ay pasalubong para kay Donato. Ilagay mo sa mesa. Utos ni Odelia. Pasteris yan,
Huwag mong ihahalo sa niluto mo, baka mag-amoy mantika. Sumunod na dumating si Brando. Bumaba ito sa lumang kotse na minsang hiniram kay Donato at hindi na naibalik ng maayos. Nakasuot siya ng polo na medyo masikip sa tiyan at may pabangong halatang tinakpan lang ang amoy ng sigarilyo. Kasama niya ang asawa niyang si Ninita, isang babaeng tahimik sa umpisa pero mabilis makisawsaw kapag may pagkakataong manglait. Ate! Bati ni Brando na parang masaya, ngunit agad namang bumaling sa paligid. May pagkain ba? Gutom ako. Sana naman hindi puro gulay. May adobo, tinolang manok, pritong tilapia at ginataang kalabasa. Napanguso si Ninita. Ay, probinsyang-probinsya talaga. Sana nagpa-cater na lang. Ilang sandali pa, dumating si Clarimel. Huling bumaba, hawak ang phone at tila kinukunan ng sariling pagdating. Maputi, maayos ang makeup at suot ang damit na halos hindi bagay sa alikabok ng bakuran. Sa likod niya ay si Tia Griselda, kapatid ni Donato na matagal nang mas kampi sa mga anak na mukhang may pera kaysa sa anak na laging nasa kusina. Guys, nandito na kami sa ancestral house. Mahina, ngulit arte ang tono ni Clarimel sa kanyang video. Nang makita niya si Maristela, mabilis niyang ibinaba ang cellphone. Ate, pakiayos naman yung kurtina sa sala, nakakahiya sa background. Clarimel, hindi ito photoshoot. Alam ko naman, pero kung may magtanong kung nasaan ako, ayoko namang mukhang haunted house. Tumawa si Brando. Yaan mo na si Bunso, si ate naman ang caretaker dito. Ang salitang iyon ay tumama kay Maristela ng tahimik. Caretaker. Hindi anak. Hindi kapatid. Hindi tagapagmana. Para sa kanila, siya ang taong naiwan para magbantay sa bahay, maglinis, magluto at magsakripisyo habang sila ay nagtatayo ng kanya-kanyang buhay sa labas. Pumasok silang lahat sa sala. Ang lumang bahay ng mga Vireya ay hindi marangya pero may dignidad. May malalaking bintanang kapis, lumang aparador ng minana pa kay Binilda at mga litrato ng pamilyang minsang buo pa. Sa isang frame sa gilid ng altar, nakangiti si Binilda habang yakap ang batang Maristela. Napatingin doon si Maristela sandali, parang humihingi ng lakas. Sa kusina, tinulungan siya ni Aling Natividad na dumaan lang sana para mag-abot ng dahon ng pandan. Anak, ang dami nila. Bulbul ng matanda. Kailangan mo ba ng tulong? Okay lang po Aling Nati, kaya ko po. Tinignan siya ng matanda ng matagal. Hindi lahat ng kaya mong tiisin ay dapat mong tiisin. Muling pumasok si Maristela sa sala dala ang pitcher ng tubig. Naabutan niyang nag-uusap na ang magkakapatid tungkol sa lupa. Kung ibebanta ang likod na bahagi ng palayan, pwede na tayong makakuha ng malaking halaga. Sayang naman kung nakatiwangwang lang yun. Hindi nakatiwangwang iyon. Marang sabi ni Maristela habang inilalapag ang baso. May mga magsasaka tayong umaasa roon. Nagtatanim sila sa ilalim ng kasunduan kay tatay. Napatingin si Severino sa kanya. Malamig ang ngiti. Kasama ka ba sa usapan? Sandaling tumahimik ang lahat. Si Maristela ay nanatiling nakatayo sa gilid ng mesa. Anak din ako ni tatay, sagot niya. Tumawa si Brando, maikli pero matalim. Oo naman ate, pero iba ang usapang legal sa usapang pagluluto. Brando, mahinang saway ni Donato mula sa may pintuan ng kwarto. Napalingon silang lahat. Lumabas si Donato na inaalayayan si Gregorio Gorio Macapagal, ang dating driver ng pamilya. Hindi alam ng karamihan na pinatawag ni Donato si Gorio upang tumulong sa kanya ngayong gabi. Si Gorio ay matanda na rin, ngunit matibay pa ang katawan. May tahimik na respeto ito kay Maristela dahil ilang beses na siyang natulungan nito noong nagkasakit ang asawa niya. Tay, mabilis na sabi ni Odelia. Dapat sinabi niyo kung lalabas kayo, baka matumba kayo. Napatingin si Donato kay Maristela. Araw-araw niya akong inaalayayan, ngayon lang naging nabahala kayo. Hindi nakapagsalita si Odelia. Si Severino naman ay ngumisi at tumingin sa iba, parang ang sinabi ni Donato ay drama lang ng matanda. Umupo si Donato sa kabisera. Si Maristela sana ay uupo sa bakanting silya malapit sa ama, pero inunahan siya ni Clarimel na ilagay ang bag doon. Ate, doon ka na muna sa tabi para madali kang makatayo kung may kailangan. Nakita iyon ni Donato, nguit bago pa siya magsalita, nagsimula ng magpanggap na maalalahanin si Severino. Tay, ang mahalaga po, mapag-usapan natin ng maayos ang future ng properties. Kailangan nyo na pong magdesisyon habang malinaw pa ang isip ninyo. Kumunot ang noo ni Maristela.
Severino, huwag kang magsalita ng ganyan. Anong masama sa sinabi ko? Taas kilay nitong sagot. Totoo naman, hindi habang buhay nandyan si tatay para bantayan ng mga ari-arian at hindi rin pwedeng habang buhay ikaw mong nakadikit sa kanya. Huwag mong gawing masama ang pag-aalaga ko. Sagot ni Maristela, pigil ang boses. Sumandal si Severino sa upuan. Pag-aalaga ba talaga? O paghahanda? Doon nagsimulang bumigat ang hangin sa sala. Si Odelia ay hindi tumingin kay Maristela. Si Brando ay nagkunwaring abala sa pagkain. Si Clarimel naman ay pahilim na nagbukas ng phone, tila may gustong i-record kung sakaling may eskandalo. Severino, sabi ni Donato, mahinang ngulit may diin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko po ang nakikita ko. Sa ilang taon, siya lang ang nandito. Siya ang may hawak ng papeles, gamot, resibo, susi ng kabinet, pati kontak ng abogasdo. Tapos ngayon, pag-uusapan ng mana. Hindi ba dapat maging maingat kami? Napalingon si Tia Griselda kay Maristela. May punto naman siya, Maristela. Hindi sa pinaghihinahalaan ka namin pero minsan kasi ang sobrang bait may kapalit. Ramdam ni Maristela ang pag-init ng kanyang pingsi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sakit. Ilang taon siyang nagpuyat, nagtiis, nangutang at nagtrabaho para sa bahay na yun. Ngayon, sa harap mismo ng amang inaalagaan niya, siya pa ang pinagbibintangang may masamang balak. Kung may hawak man akong resibo, sabi niya ng dahan-dahan, iyon ay dahil ako ang nagbabayad. Kung alam ko ang gamot ni tatay, iyon ay dahil ako ang sumasama sa check-up. Kung kilala ko ang abogado, iyon ay dahil ako ang pinapapunta kapag may kailangang ayusin. Ang galing! Palakpak si Severino, mabagal at nanginsulto. May speech na pala ang martir. Oo nga ate, parang gusto mo pang bigyan ka namin ng medalya dahil marunong kang bumili ng gamot. Tumawa si Ninita, sumunod si Clarimel, mahina sa una, pagkatapos ay mas malinaw. Si Odelia naman ay umiwas ng tingin, ngungit may ningiti sa gilid ng labi. Nanginginig ang kamay ni Maristela, pero hindi siya umalis, hindi niya ibinaba ang tingin. Sa unang kagkakataon, naramdaman niyang may pumipintig sa loob niya na matagal niyang pinatahimik. Hindi medalya ang hinihingi ko, sabi niya ng dahan-dahan. Kahit respeto lang. Tumayo si Severino. Respeto? Sa'yo? Bakit? Hindi ba ako karapat-dapat respetuhin? Lumapit ito sa kanya, mabigat ang bawat hakbang. Si Goryo ay bahagyang gumalaw, ngunit itinaas ni Donato ang kamay na parang pinipigilan muna ang lahat. Gusto niyang makita hanggang saan ang kaya ng mga anak niya. Gusto niyang marinig nila ang sarili nilang kalupitan. Maristela, sabi ni Severino, halos pabulong ngunit naririnig ng lahat. Matagal ka lang nandito kaya akala mo ikaw ang mahalaga. Pero tandaan mo, kung wala ang apelidong Virea, wala ka. Hindi ka nag-aral sa Maynila, wala kang asawa, wala kang sariling bahay, wala kang pangalan sa lipunan. Ano ka ba talaga kundi tagabantay ng matandang may sakit? Naramdaman ni Maristela na parang may kamay na pumisil sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng sakit, sabid siya. Ako ang anak na hindi umalis. Tumigil ang lahat. Ako ang anak na nandito nung walang pambayad sa ospital. Ako ang anak na humarap sa mga naniningil kay Brando. Ako ang anak na nagbayad ng kuryente nang maputulan tayo. Ako ang anak na nag-ayos ng papeles ng kumpanya nung muntik nang mawala ang kontrata. Hindi ako tagabantay lang. Hindi ako kasambahay. Hindi ako basahan. Pumutok ang katahimikan. Namula ang mukha ni Brando. Anong sinasabi mong naniningil kay Brando? Atel, huwag kang mag-eskandalo, sabi ni Odelia pero halatang kinakabahan. Si Clarimel naman ay nagbulong. Nakakahiya ka. Ngulit si Severino ang hindi nakapagpigil. Sa isang iglap, itinaas niya ang kamay at sinampal si Maristela sa harap ng buong pamilya. Tumaligid ang mukha ni Maristela. Tumunog ang sampal sa loob ng lumang sala na parang basag na plato. Napasigaw si Aling Natividad mula sa kusina. Tumayo si Goryo. Si Donato ay napahawak sa dibdib. Ilang segundo, walang gumalaw. Pagkatapos, tumawa si Brando. Hindi malakas sa una, pero sapat para marinig ng lahat. Grabe, Severino, napikong ka talaga. Sumunod ang mahinang tawa ni Nanita. Si Clarimel naman ay nagtakip ng bibig pero hindi para pigilan ng gulat, para itago ang ngiti.
Si Odelia naman ay hindi tumawa ng malakas pero hindi rin niya pinagsabihan ng asawa. Tumingin lang siya kay Maristela na kasalanan pa nitong nangyari iyon. Lesson learned, malamig na sabi ni Severino. Huwag kang magsasalita na parang ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Dahan-dahang ibinalik ni Maristela ang mukha. Namumula ang tingsin niya. May luha sa gilid ng mga mata pero hindi iyon bumagsak agad. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumapit para gumante, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, huminga siya ng malalim. Lumakad siya papunta sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang kanyang phone. Nanginginig ang daliri niya habang kinukuha iyon, ngumit malinaw ang mata niya. Tinawagan niya ang numerong matagal nang nakasave sa phone niya, Attorney Baltasar Quirante. Sinubukan ni Brando na tumawa. Ano yan? Tatawag ka ng kakampi? Hindi siya pinansin ni Maristela. Nang sumagot ang abogado, mahinahon siyang nagsalita kahit basag ang luog. Attorney, nandito na po sila. Kailangan niyo na pong pumunta. Ngayon na po. Mula sa kabilang linya, maikli ang sagot ni Attorney Baltasar. Nasa labas na kami, Maristela. Napakunot ng noo ni Odelia. Kami! Bago pa sila makapantanong, may kumatok sa pinto. Si Gorio ang nagbukas. Pumasok si Attorney Baltasar Quirante, dala ang itim na leather bag at makapal na folder. Kasunod niya si Joaquin Elizondo, nakasuot ng simpleng dark polo, seryoso ang mukha. Sa likod nila ay dalawang opisyal mula sa Virrea Grains and Milling, sina Lourdes Manay, head ng Finance Department, at si Renato Galvez, Operations Auditor. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Brando. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Odelia. Hindi agad sumagot si Attorney Baltasar. Tinignan muna niya ang pingsin ni Maristela pagkatapos ang namumulang si Donato. Sa tingin ko, sabi ng abogado, mababa at malinaw ang boses, mas lalo lang ninyong pinatunayan kung bakit kailangang maisagawa ngayong gabi ang matagal ng desisyon ni Donato Virrea. Anong desisyon? Tanong ni Brando. Inilapag ni Attorney Baltasar ang folder sa mesa. Bago pa lumala ang kondisyon ng inyong ama, ay siya ay gumawa ng legal restructuring sa kanyang personal assets, family trust at shares sa Virrea Grains and Milling. Ang controlling authority at majority voting rights ay inilagay niya kay Maristela Virrea. Parang biglang huminto ang hangin. Hindi pwede, sabi ni Clarimel. Hindi yan totoo. Lumapit si Lourdes Manay at inilabas ang kopya ng board certification. Totoo po, matagal na pong kinilala ng board ang authority ni Ma'am Maristela dahil siya ang nagligtas ng supply contract na muntik nang mawala 3 taon na ang nakaraan. Napatingin si Brando kay Maristela, parang ngayon lang siya nakakita ng ibang tao sa mukha ng kapatid. Si Joaquin naman ay nagsalita, kalmado ngunit matalim. Kung hindi dahil kay Maristela, hindi lang shares ang mawawala sa pamilya ninyo, pati kabuhayan ng mahigit 200 magsasaka. Namuti ang labi ni Odelia. Tay, ginawa niyo ito sa amin? Mahirap man, tumayo si Donato sa tulong ni Gorio. Nanginginig ang katawan niya, pero malinaw ang boses. Hindi ko ito ginawa baban sa inyo. Ginawa ko ito para sa katotohanan. Matagal kong pinabayaan si Maristela. Matagal kong ginawa siyang tagasalo ng lahat ng responsibilidad habang kayo ay puro kuha. Ngayong nakita ko kung paano niyo siyang tratuhin, alam kong tama ang ginawa ko. Pero mana rin namin yan, sigaw ni Brando. Binuksan ni Attorney Baltasar ang isa pang dokumento. May special conduct clause sa family trust. Kung sino mang mapatutunayang nanakit, nanlinlang, ng abuso o nagtangkang manipulahin si Donato Virrea o ang appointed trustee ay maaaring mawalan ng karapatan sa ilang benepisyo ng trust. Napatingin ang lahat kay Severino. Hindi ako anak, depensa nito. Hindi ako kasali dyan. Ngunit ang pananakit ay nangyari sa ngalan ng interes ng asawa mo, sabi ni Attorney Baltasar. At may mga testigo. Tahimik na itinaas ni Aling Natividad ang kamayo mula sa may kusina. Si Gorio ay tumanggo. Si Donato ay napapikit sa sakit at galit. Si Odelia ay biglang lumapit kay Severino. Ano ba kasi ang ginawa mo?
Ako? Galit na sagot ni Severino. Kayo ang tumawa. At doon, isa-isang bumagsak ang maskara ng pamilyang matagal nang nagpapanggap na desente. Ang tawanan kanina ay napalitan ng sisihan. Ang yabang ay napalitan ng takot. Ang mga taong kanina lang ay nakatingin kay Maristela na parang wala siyang halaga. Ngayoy hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Si Maristela ay nanatiling nakatayo. Hawak pa rin ang phone. Masakit pa rin ang pinsi niya. Masakit pa rin ang dibdib niya. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa loob ng bahay na iyon. Lumapit si Joaquin at marahang nagtanong, "Ma'am Maristela, gusto niyo po bang ituloy ang formal reading?" Tumingin si Maristela sa kanyang ama. Nakita niya sa mga mata ni Donato ang paghihingi ng tawad na matagal nitong hindi masabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga kapatid na ngayoy namumutla, nanginginig at natataranta. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagdiwang. Ang sabi lang niya, malinaw at matatag. "Ituloy natin. Matagal ko nang pinrotektahan ang pamilyang ito. Ngayong gabi, pipiliin ko namang pinrotektahan ang sarili ko." Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang nagpapatuloy ang kwento ni Maristela, isipin mo rin kung ilang beses sa buhay may isang taong tahimik lang, hindi dahil mahina siya, kundi dahil naghihintay lang siya ng tamang panahon para tumayo nang hindi na muling yuyuko. Sa loob ng lumang bahay ng mga Virea, hindi agad nawala ang bigat ng gabing iyon. Kahit tapos na ang formal reading ni Attorney Baltasar Quirante, kahit malinaw na ang mga dokumento, kahit walang puwang para questionin ang pirma ni Donato, nanatiling nakahalo sa hangin ang takot, galit, hiya at pagkabigla. Ang mga kandila sa altar ni Binilda ay nanginginig ang apoy dahil sa hanging pumapasok sa bintana at sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang dating mapanglait na mukha ni na Odelia, Brando, Clarimel at Severino ay parang sabay-sabay na nawalan ng kulay. Hindi na nagsalitang masyado si Maristela matapos niyang sabihing pipiliin na niyang pinrotektahan ang sarili niya. Hindi niya kailangang magtaas ng boses, hindi niya kailangang maglabas ng galit sa paraang sanay nilang gawin. Sapat na ang mga papel sa mesa, ang mga testigo sa paligid at ang katotohanang hindi na siya nag-iisa. "Maristela?" Mahinang tawag ni Donato mula sa upuan. Basag ang boses nito at halata pa ring hirap huminga dahil sa tensyon. "Anak," agad siyang lumapit, hindi bilang aliping laging inuutusan, kundi bilang anak na kahit nasaktan ay may malasakit pa rin sa ama. Hinawakan niya ang kamay ng ama at napansin niyang malamig iyon. "Tay, kailangan niyo nang magpahinga. Patawarin mo ko." Bulong ni Donato. "Matagal kitang hinayaang masaktan." Hindi agad nakasagot si Maristela. Ang mga salitang iyon ang matagal niyang hinintay. Pero ngayong narinig na niya, hindi pala nito agad kayang buuin ang lahat ng basag sa loob niya. Tumingin siya sa ama, saka dahan-dahang tumangdo. "Hindi po ngayon ang panahon para pag-usapan yan. Unahin muna natin ang kalusugan niyo." Sa gilid ng sala, hindi makapali si Odelia. Kanina lang ay mataas pa ang tingin nito sa sarili, pero ngayoy parang bata itong naghihintay mapagalitan. Si Brando naman ay paulit-ulit na hinihimas ang batok, tila kinakalkula kung gaano karaming pera ang mawawala sa kanya. Si Clarimel ay tahimik na nakaupo, hawak pa rin ang cellphone pero hindi na makapagbukas ng kamera. Si Severino ang tanging nananatiling matigas ang mukha, ngulit halata sa panginginig ng panga nito na kinakain na siya ng galit. "Hindi pa ito tapos," sabi ni Severino, mababa ang boses. Tumingin sa kanya si Attorney Baltazar. "Kung may nais kayong questionin, gawin ninyo sa tamang hukadan. Ngunit ngayong gabi, malinaw ang kondisyon ni Donato Virea. Si Maristela ang legal trustee at controlling authority sa mga nakasaad na assets. Pinagkaisahan niyo kami." Sininghal ni Severino. Sumagot si Joaquin Elizondo, mahinaw ngunit may bigat. "Hindi kayo pinagkaisahan. Nahuli lang kayo sa katotohanan." Walang nakapagsalita. Kinabukasan, bago pa sumikat ng buo ang araw, abala na si Maristela. Hindi siya natulog ng maayos, hindi rin siya nag-isip ng matagal. Sa halip ay maaga siyang bumangon, nagtimpla ng kape kay Donato, inihanda ang gamot nito at tinawagan si Doktora Timotea Sarmiento.
Sa tulong ni Goryo Macapagal, dahan-dahan nilang inilabas si Donato mula sa bahay. Tay, lilipat muna tayo sa private care facility sa bayan. Paliwanag ni Maristela habang inaayos ang kumot sa kandonan ng ama. Mas mababantayan po kayo roon. May nurse, may doktor, at hindi na kayo masistress dito. Napatingin si Donato sa lumang bahay, sa mga bintana, sa sahig na kahoy, sa pintuang ilang dekada niyang binuksan at isinara. Maraming alaala roon, ang kasal nila ni Benilda, ang unang iyak ng mga anak, ang mga Paskong minsang masaya, at ang mga taon ng pananahimik na unti-unting sumira sa pamilya. Paano ang bahay? Tanong niya. Hindi aalis ang bahay, tay, sagot ni Maristela, pero kayo, kailangan mo nang lumayo sa gulo. Si Aling Natividad ay naghihintay sa labas ng bakod, may dalang maliit na supot ng pandesal at isang lumang kahong-kahoy. Maristela, tawag nito. Sandali, lumapit si Maristela. Ito, sabi ng matanda habang inaabot ang kahon. Iniwan ito sa akin ng nanay mo bago siya na ospital noon. Sabi niya, ibigay ko raw sa iyo kapag dumating ang araw na kailangan mong maalala kung sino ka. Napatitig si Maristela sa kahon. May ukit iyon na maliit na bulaklak sa takip. At kahit luma na, halatang iningatan. Nang buksan niya, nakita niya ang ilang liham ni Benilda, lumang larawan at isang panyo na may burdang pangalan niya. Nangingilid ang luha niya. Bakit ngayon niyo lang po ibinigay? Tanong niya. Mahinang ngumiti si Aling Natividad. Dahil ngayon ka palang handang buksan yan nang hindi ka matatakot sa laman. Niyakap ni Maristela ang matanda. Salamat po. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may bagay siyang hawak na hindi tungkulin, hindi resibo, hindi listahan ng utang, at hindi gamot ng iba. Alaala iyon ng ina niya. Paalala iyon na bago pa siya maging taga-alaga, taga-salo at tagapasan ng pamilya, siya muna ay anak na minahal. Pagdating sa private care facility, sinalubong sila ni Doktora Timotea. Maayos ang lugar, malinis, tahimik, at may maliit na hardin sa gilid kung saan pwedeng magpaaraw ang mga pasyente. Magandang desisyon nito, sabi ng doktora matapos suriin si Donato. Kailangan niya ng tahimik na paligid. Hindi lang gamot ang kailangan ng puso niya, kailangan din niyang lumayo sa matinding stress. Napatingin si Maristela sa ama. Gagawin ko po lahat para gumaling kayo. Hinawakan ni Donato ang kamay niya. Anak, sapat na. Sa pagkakataong ito, gawin mo rin ang kailangan mo para mabuhay ka. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya ng malalim. Mabuhay, hindi lang magserbisyo, hindi lang magtiis, hindi lang tumayo para sa iba. Mabuhay para sa sarili. Makalipas ang ilang araw, pumasok si Maristela sa opisina ng Virea Grains and Milling bilang acting operations head. Hindi yun marangyang gusali, may lumang bodega sa likod, pila ng mga truck sa ilid, at opisina na amoy papel, bigas at kape. Ngunit para kay Maristela, parang ibang mundo iyon. Sanay siyang pumasok doon bilang taong may dalang folder, nagmamakaawang ayusin ang kontrata o bayaran ng magsasaka. Ngayon, ibang-iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Sa reception, sinalubong siya ni Lourdes Sorenay, ang finance head. Good morning, Ma'am Maristela. Bati nito. Napahinto si Maristela. Maristela na lang po. Ngumiti si Lourdes. Sa bahay siguro, pero dito, kayo na po ang operations head. Kailangan masanay din kayo. Hindi alam ni Maristela kung matutuwa o kakabahan. Hawak niya ang bag na luma na ang strap at sa loob noon ay ang notebook na pinaglalagyan niya ng lahat ng kailangang gawin. Sa conference room, naroon si Joaquin Elizondo, si Renato Galvez at ilang department heads. Inilahad nila sa kanya ang kalagayan ng kumpanya. May pending payments sa magsasaka, may ilang empleyadong hindi nabigyan ng tamang benepisyo, may suppliers na nawawalan na ng tiwala, at may kahina-hinalang withdrawal sa operational fund sa mga panahong si Brando ang nakikialam sa ilang transaksyon gamit ang pangalan ni Donato. Hindi ko alam ang lahat, aminado si Maristela habang nakatingin sa makapal na report. Pero pag-aaralan ko. Hindi namin kailangan ng taong kunwari alam lahat. Kailangan namin ng taong marunong makinig at hindi nagnanakaw. Tahimik ang kwarto. Pagkatapos ay tumanggi si Maristela. Kung ganon, magsisimula tayo sa payroll at benepisyo ng empleyado. Hindi pwedeng kumikita ang kumpanya habang ang mga taong nagpapagal dito ay kulang ang natatanggap. Napatingin si Joaquin sa kanya. May bahagyang paggalang sa mga mata. Yan ang unang desisyon nyo? Opo, sabi niya. Bago tayo magpalaki ng negosyo, ayusin muna natin ang loob.
Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Umuuwi si Maristela ng gabi, pagod ang mata sa pagbabasa ng kontrata at ledger. May mga terminong hindi niya maintindihan, kaya tinatanong niya kay Lourdes. May mga proseso sa planta na bago sa kanya, kaya sinasamahan siya ni Renato. Minsan, napapahiya siya kapag may mali siyang tanong, pero hindi siya umatras. Mas sanay siyang mapahiya sa harap ng pamilya. Ang kaibahan lang, sa kumpanya, ang bawat pagkakamali ay pwedeng itama, hindi ginagawang dahilan para yurakan ang pagkatao niya. Isang gabi, nadatnan siya ni Joaquin sa opisina, mag-isa, habang nakayuko sa mga lumang resibo. 10:00 na. Sabi nito mula sa pintuan. Nagulat si Maristela. Ay, hindi ko napansin. Hindi mo kailangan tapusin lahat sa isang gabi. Sanay po ako, sagot niya. Pagkatapos ay napahinto. Naalala niya ang sinabi ni Aling Natividad. Huwag gawing tahanan ang salitang sanay. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Pero tama kayo, uuwi na ako. Lumipas ang 6 na buwan. Sa loob ng panahong iyon, unti-unting nagbado ang Virrea Grains and Milling. Naayos ang ilang atrasadong benepisyo. Nabayaran ng bahagi ng utang sa mga magsasaka. Naibalik ang tiwala ng 2 supplier. Sa unang pagkakataon, may regular na meeting ang mga empleyado kung saan pwede silang magsalita ng hindi pinahihiya. Gungit habang umaangat si Maristela, unti-unti namang bumabagsak ang mga kapatid niya. Si Brando ay nagsimulang habulin ng mga pinagkakautangan. Isang gabi, may 2 lalaking pumunta sa dati nilang bahay. Hinahanap siya. Si Nenita ay umiiyak na tumawag kay Odelia, ngunit wala rin itong maibigay. Ang dating yabang ni Brando ay napalitan ng palusot. Temporary lang to, sabi niya sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kama. Kapag nabawi namin ang parte namin, babayaran ko lahat. Si Clarimel naman ay nawalan ng sponsors. May naglabas online na marami sa mga gamit niyang ipinapakita ay hiram lang at ang ancestral lifestyle niya ay galing sa bahay na hindi naman niya inalagaan. Unti-unting kumonti ang nanonood sa kanya. Ang dating comments na puro papuri ay napalitan ng tanong kung totoo bang itinakwil nila ang kapatid na nag-alaga sa ama nila. Ate Odelia, gawin niyo namang paraan, reklamo ni Clarimel. Nasisira pangalan ko. Pangalan mo? Sagot ni Odelia, pagod at iritable. Lahat tayo nasisira. Si Odelia at Severino naman ay halos araw-araw nang nagtatalo. Si Severino ay hindi matanggap na nawalan sila ng kontrol. Para sa kanya, hindi pwedeng matalo siya ng babaeng minsang niyang tinawag na tagabantay lang. Kailangan nating patunayan na minanipulan niya si tatay, sabi ni Severino habang naglalakad-lakad sa sala. Paano? Tanong ni Odelia. Legal ang dokumento, may abogado, may board certification. Kung legal ang papel nila, gagawa tayo ng duda. Doon pumasok si Anselmo Pagarigan, isang dating accountant na minsang natanggal sa Virrea Grains and Milling dahil sa maling liquidation report. Kilala siya ni Severino dahil sa ilang transaksyon na hindi dumaan sa tamang proseso. Sa isang maliit na kainan sa kabilang bayan, lihim silang nagkita. Kaya mo bang ayusin ang lumang records? Tanong ni Severino. Napangisi si Anselmo. Depende sa ibig mong sabihin ng ayusin. Gusto kong lumabas na may unusual withdrawal si Maristela bago pirmahan ni Donato ang transfer. Malaking trabaho yan. Malaki rin ang bayad. Hindi nila alam matagal nang naghanda si Maristela sa posibilidad na iyon. Hindi dahil naghinala siya noon, kundi dahil sanay siyang magtago ng resibo. Bawat binayaran niya, bawat inutang, bawat perang pumasok at lumabas para sa gamot ni Donato sa bahay at sa kumpanya, may kopya siya. Nakatago iyon sa lumang kahon ng detergent sa ilalim ng tela ng makinang panahi ni Bininda. Isang hapon, tinawagan siya ni Lourdes. Ma'am Maristela, may nakarating sa amin na may kumakalat daw na kopya ng ledger na nagpapakitang kayo raw ang kumuha ng pera sa emergency fund noon. Hindi nagpanik si Maristela. Saglit siyang tumahimik, saka sinabi, i-email niyo sa akin ang kopya. Tatawagan ko si Attorney Baltasar. Kinagabihan, sa maliit na opisina ni Attorney Baltasar, inilagay ni Maristela ang sariling kopya ng resibo, bank slips, handwritten notes ni Donato at delivery confirmations. Matagal mo itong itinago? Tanong ng abogado. Opo, hindi ko po alam na kakailanganin laban sa kanila.
Akala ko kailangan lang para maalala ko kung alin ang nabayaran at alin ang hindi. Sinuri ni Attorney Baltasar ang mga papel. Maristela, ito ang magliligtas sa'yo. Hindi na siya umiyak, hindi na siya naninig. Sa halip, itinuwid niya ang likod at sinabing, kung gagawa sila ng kasingulangingan, ilalabas natin ang buong katotohanan. Dumating ang board meeting makalipas 1 linggo. Naroon sina Joaquin, Lourdes, Renato, Attorney Baltasar at ilang miyembro ng board. Hindi imbitado sina Odelia at Brando, ngulit dumating sila kasama si Severino, bit-bit ang kumpiyansyang may hawak silang ebidensya. May karapatan kaming magsalita, giit ni Brando. May karapatan kayong marinig ang resulta, sagot ni Joaquin, pero hindi ninyo kontrolado ang pagpupulong na ito. Inilahad ni Severino ang packing ledger. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang akusasyon, inilabas ni Maristela ang orihinal na records. Isa-isang itinugma ni Lourdes ang dates, reference numbers at bank stamps. Ipinakita ni Renato na ilang withdrawals na ibinibintang kay Maristela ay ginamit pala sa personal na request ni Brando at sa bayad niyang sasakyang matagal niyang itinangging kanya. Namula si Brando. Hindi gangan yan. May pirma mo. Sabi ni Attorney Baltasar. Si Clarimel, na sumunod pala sa labas at nakikinig, ay napaupo sa hallway. Si Odelia ay napatingin kay Severino, unti-unting naiintindihan na ang pakana nilang sisira kay Maristela ay lalo lang nagbukas ng baho nila. Tumayo si Maristela. Sa harap ng board, hindi na siya ang babaeng nakatungo sa sala. Hindi na siya ang kapatid na naghihintay ng kahit konting respeto. Siya ang babaeng may hawak ng katotohanan, hindi para gumanti ng marumi, kundi para ituwid ang matagal nang binaluktot. Sa loob ng maraming taon, sabi niya, pinaniwala ninyo akong tungkulin kong saluhin ang lahat. Utang, sakit, hiya, kasinungalingan. Pero simula ngayon, hindi na ako sasalo ng kasalanang hindi akin. Nagdesisyon ang board na tanggalin sina Brando at Odelia sa anumang advisory access sa kumpanya. Pinagbawalan din si Severino na pumasok sa compound, makipagtransaksyon gamit ang pangalan ng Virea o lumapit sa internal records. Ang Selmo Pagaridan ay isinailalim sa legal complaint dahil sa falsification at attempted fraud. Paglabas ng boardroom, sinalubong si Maristela ng ilang empleyado. Hindi sila nagpalakpakan ng malakas, walang dramatikong sigawan, ngunit isa-isang tumatango ang mga ito sa kanya. Isang tahimik na pagkilala. Lumapit si Gorio, na ngayon ay tumutulong pansamantala sa deliveries. Ma'am Maristela, sabi niya, medyo nahihiya sa bagong tawag. Handa na po ang mga truck para bukas. Ngumiti si Maristela. Salamat Gorio, at wag mo akong tawaging ma'am kapag tayong dalawa lang. Napangiti rin si Gorio. Sige Maristela, pero sa harap nila, kailangan, para malaman nilang ikaw na ang namumuno. Kinabukasan, pinatawag ni Maristela ang lahat ng empleyado sa bodega. Nasa harap siya ng mga sako ng bigas, kasama sina Lourdes, Renato, Joaquin at ilang magsasaka. Hindi siya sanay magsalita sa maraming tao, pero alam niyang kailangan niyang subukan ang magsalita. Hindi ko maipapangako na madali ang mga susunod na buwan. Simula niya, may aayusin tayong sistema. May lilinisin tayong records. May mga taong hindi matutuwa dahil hindi na sila makakakuha ng hindi kanila. Pero ipinapangako ko ito. Ang kumpanyang ito ay hindi na magiging pugad ng takot at abuso. Tahimik ang lahat, nakikinig. Kung nagtatrabaho kayo ng marangal, may lugar kayo rito. Kung magsasaka kayo na matagal nang nalulugi dahil sa maling presyo, kakausapin namin kayo. Kung empleyado kayo na hindi naririnig, makikinig kami. Hindi ko kayang baguhin lahat sa isang araw, pero sisimulan natin ngayon. Sa likod, nakita ni Maristela si Joaquin na tahimik na nakangiti. Hindi iyon ngiting romantiko o mapagkunwari. Iyon ay ngiting ng taong nakikitang ang isang dating tahimik na babae ay unti-unti nang natututong gamitin ang sariling boses. Pagkatapos ng pagpupulong, umuwi si Maristela sa private care facility ni Donato. Nadatnan niya ang ama sa hardin, nakaupo sa wheelchair,
Pinagmamasdan ang dapit hapon. "Kumusta ang araw mo?" tanong ni Donato. Umupo si Maristela sa tabi niya. Pagod siya, pero kakaiba ang pagod na iyon. Hindi iyon pagod ng taong inaapi. Pagod iyon ng taong nagtayo ng unang haligi ng bagong buhay. "Mahaba po," sagot niya. "Pero maayos." Tumingin si Donato sa kanya. "Ipinagmamalaki kita." Matagal na katahimikan ang sumunod. Noon, baka umiyak si Maristela sa salitang iyon. Pero ngayon, dahan-dahan lang siyang huminga, pinakinggan ang hangin at hinayaang manatili sa puso niya ang mga salitang matagal nang ipinagkait. "Salamat, Tay," sabi niya. Sa gabing iyon, habang pauwi siya sa maliit na kwartong inuupa lapit sa kumpanya, dala niya ang kahon ng mga liham ni Benilda. Hindi pa tapos ang laban. Alam niyang hindi basta susuko sina Severino at ang mga kapatid niya. Alam niyang may susunod pang pagsubok. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ni Maristela Virrea, hindi na siya natatakot sa bukas. Dahil sa wakas, hindi na siya nabubuhay para patunayan sa pamilyang minamaliit siya na may halaga siya. Nabubuhay na siya para buuin ang sarili niyang buhay, isang buhay na matagal niyang ipinagpaliban para sa mga taong hindi marunong magmahal ng patas. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito ng buhay ni Maristela, makikita natin na hindi lahat ng pagbangon ay mabilis at marangya. Minsan, tahimik itong nagsisimula sa paggising ng maaga, sa pagharap sa takot at sa unti-unting pagtanggap na karapat-dapat ka palang mabuhay na hindi laging nasasaktan. Lumipas na 2 taon mula nung tumayo si Maristela Virrea bilang tunay na tagapamahala ng Virrea Grains and Milling. Sa loob ng panahong iyon, hindi naging madali ang bawat araw. Hindi siya biglang naging mayaman parang sa kwento ng swerte. Hindi rin niya agad nakalimutan ang sakit na iniwan ng sariling pamilya. Maraming gabing umuwi siyang halos hindi na makapagsalita sa pagod. Maraming umagang bumangon siyang may kaba sa dibdib dahil may kontratang kailangang harapin. May empleyadong kailangang pakinggan, may supplier na kailangang kumbinsihin, at may magsasakang umaasa na hindi sila muling malulugi. Pero ang pinagkaiba noon at ngayon, ang pagod ni Maristela ay hindi nagaling sa pagiging alipin ng pangmamaliit ng iba. Ang pagod niya ay galing sa pagbuo ng buhay na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Tuwing umaga, bago siya pumasok sa opisina, dumadaan muna siya sa private care facility ni Donato. Kahit hindi na kayang makipag-usap ng matagal dahil sa panghihina, nakikita ni Maristela na mas mapayapa na ang ama. May nurse na nagbabantay, may tamang oras ng gamot, at may maliit na hardin kung saan ito dinadala tuwing hapon. Isang umaga, nadatnan niya si Donato na nakatingin sa mga halamang gumalela sa gilid ng pathway. "Tay," Bati ni Maristela habang inilalapag ang maliit na lalagyan ng lugaw na paborito nito. "Kumain na po kayo?" Ngumiti ng mahina si Donato. "Kakakain ko lang, pero kung ikaw ang nagdala, kakain ulit ako." Napangiti si Maristela. "Bawal ang sobra, sabi ni Doktora Timotea." "Mas masunurin ka pa sa doktor kaysa sa akin," biro nito. Sa mga ganitong sandali, unti-unting nabubuo ang relasyong matagal nilang nawala. Hindi perpekto, hindi rin agad gumaling ang lahat ng sugat. May mga araw pa ring tahimik si Maristela kapag naaalala niya kung ilang taon siyang hinaya ang mag-isa. Ngunit natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi kailangang madaliin. Maaari itong magsimula sa simpleng pagbisita, sa pagdadala ng pagkain, sa pakikinig sa ama habang sinusubukan itong bumawi sa huling bahagi ng buhay nito. Pagdating niya sa kumpanya, ibang mundo naman ang naghihintay. Ang dating bodega na puno ng sira-sirang kahon at tambak na papeles ay naging mas maayos. May bagong sistema sa inventory, may malinaw na oras ng pasahod, may bulletin board kung saan nakapaskil ang presyo ng palay, schedule ng deliveries at listahan ng mga empleyadong makakatanggap ng health benefits. Sa opisina, hindi na palaging sigawan ang maririnig. May tensyon pa rin, may problema pa rin, pero may paggalang na.
Si Lourdes Manay ang patuloy na naging sandigan ni Maristela sa finance. Si Renato Galvez naman ang nag-ayos ng operation sa planta. Si Gorio Macapagal, na dating driver ng pamilya, ay naging transport supervisor matapos mapatunayan ng sipag at malasakit niya. Hindi siya nakapagtapos ng mataas na pag-aaral, pero alam niya ang daan sa bawat baryo. Kilala niya ang mga magsasaka at marunong siyang makipag-usap sa mga driver ng may respeto. Maristela, sabi ni Gorio isang umaga habang hawak ang delivery schedule, kung idadaan natin ang truck sa barangay Lumani, mas mabilis, pero kailangan nating ipagawa ang tulay doon. Delikado kapag umulan. Tinignan ni Maristela ang mapa sa mesa. Magkano ang estimate? Hindi maliit, sagot ni Gorio. Pero kung hindi natin gagawin, mas malaki ang mawawala kapag may naaksidente o nasira ang delivery. Tumanggo si Maristela. Kausapin natin ang barangay. Kung kailangan, makikihati tayo sa gastos. Hindi pwedeng kita lang ang iniisip natin. Narinig iyon ni Joaquin Elizondo na nakatayo sa gilid ng conference room. Sa loob ng 2 taon, naging mas malapit sila ni Maristela bilang magkasama sa trabaho. Hindi minadali ang anumang personal na damdamin sa pagitan nila. Si Joaquin ay nanatiling maingat at may respeto at si Maristela naman ay hindi pa handang bumukas ng puso sa paraang romantiko. Ngulit may tiwala ng nabuo sa kanila. Isang uri ng tiwala na hindi kailangang ipagsigawan. Ganyan ang dahilan kung bakit bumabalik ang tiwala ng mga tao, sabi ni Joaquin matapos umalis si Gorio. Hindi dahil sa laki ng kita, kundi dahil nakikita nilang hindi sila ginagamit. Matagal akong ginamit, sagot ni Maristela marahang nakatingin sa mga papeles. Ayaw kong may ibang makaramdam noon dahil sa pamamalakad ko. Sa 2 taon ng pamumuno niya, inilunsad ni Maristela ang Virea Learning Fund, isang scholarship program para sa mga magsasaka at empleyado. Hindi niya ito ginawang palabas, walang bonggang tarpaulin na may mukha niya, walang engranding press conference. Sa halip, nagtipon sila sa lumang covered court ng Barangay Malangin, kasama ang mga magulang, guro at unang 10 scholar. Isa sa mga napili ay si Liora Abestano, 16 na taong gulang, anak ng magsasakang si Temyong Abestano. Payat si Liora, mahiyain pero matalim ang mata. Pangarap niyang maging agricultural engineer para raw hindi na palaging naaagrabyo ang mga nagtatanim. Nang inagot ni Maristela ang scholarship certificate, nanginginig ang kamay ni Liora. "Ma'am," mahina nitong sabi, "totoo ba po ito? Hindi na po ako titigil sa pag-aaral." Tinignan ni Maristela si Liora at parang nakita niya ang sarili niyang noong bata pa siya. Ang batang sinabing matalino pero kailangang tumigil dahil mas mahalaga raw ang pangarap ng iba. "Totoo," sagot niya, "pero may kapalit." Kinabahan si Liora. "Ano po?" "Kailangan mong tapusin at kapag kaya mo na, tulungan mo rin ang iba." Napangiti ang bata habang umiiyak. "Opo, pangako po." Sa gilid ng covered court, nakatayo si Aling Natividad. Siya naman ang pinamahala ni Maristela sa community pantry na itinatag para sa mga pamilyang biglang nawawalan ng ani dahil sa bagyo o sakit. Hindi na malakas ang katawan ng matanda, pero matalas pa rin ang isip at matapang pa rin ang dila nito. "Anak," sabi nito kay Maristela habang pinapanood ang mga scholar, "kung buhay ang nanay mo, iiyak yun ng tuwa." Napatingin si Maristela sa malayo. Sana nga may nakikita siya. "Nakikita niya," sagot ni Aling Natividad, at malamang sinasabi niya, "Sa wakas, hindi ka na lang tagasalo ng sakit, tagabigay ka na ng pag-asa." Hindi napigilan ni Maristela ang pagluha. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi iyon luha ng kahihiyan. Iyon ay luha ng taong unti-unting nakakahanap ng saysay sa lahat ng pinagdaanan. Kasama rin sa mga naging katuwang niya si Mang Olohyo, ang may-ari ng butika. Dahil sa tulong ni Maristela, nagkaroon sila ng partnership para sa murang gamot ng mga empleyado at kanilang pamilya. Tuwing may medical mission si Doktora Timotea sa mga baryo, si Mang Olohyo ang nagbibigay ng discounted supplies habang ang kumpanya ang sumasagot sa transportasyon at pagkain ng volunteers. "Hindi ko akalain ang dating batang nangungutang ng gamot para sa ama niya ang magbibigay ngayon ng gamot sa iba," sabi ni Mang Olohyo isang araw habang nag-aayos sila ng kahon-kahong vitamins. Ngumiti si Maristela.
Hindi ko rin po akalain. Pero bagay sa'yo, sagot ng matanda. Kasi alam mo kung ano ang pakiramdam ng walang malapitan. Habang lumalawak ang kabutihang ginagawa ni Maristela, patuloy namang lumiliit ang mundong ginagalawan ng mga kapatid niya. Si Brando ay napilitang ibenta ang dating ipinagmamalaki niyang kotse. Ang mga kaibigang palaging kasama niya sa inuman at pustahan ay isa-isang nawala nang wala na siyang maipambayad. Sa huli, napunta siya sa maliit na talyer ng isang kakilalang mekaniko, hindi bilang may-ari kundi bilang ordinaryong trabahador. Isang araw, habang grasa ang kamay at pawis ang noo, napatingin siya sa refleksyon niya sa sirang side mirror ng isang motorsiklo. Hindi niya halos makilala ang sarili. Wala na ang yabang, wala na ang pabango, wala na ang kunwaring negosyanteng dating ipinagyayabang sa bayan. "Brando," tawag ng may-ari ng talyer. "Bilisan mo dyan, may customer pa." "Oo na," sagot niya. Ngunit hindi na kasing tapang ng dati ang boses niya. Si Clarimel naman ay halos nawala sa social media. Ang dating babae na palaging may ilaw, make-up at perpektong anggulo ay natutong umiwas sa kamera. Bumalik siya sa bayan, dala ang mga maleta ng damit na karamihan ay hindi pa bayad. Kapag may nakakakilala sa kanya, yumuyuko siya. Ang pinakamahirap sa kanya ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang mawalan ng paghanga ng mga taong hindi naman talaga siya kilala. Si Odelia at Severino ang pinakamatinding bumagsak. Ang maliit na butik na itinayo nila gamit ang inutang na pera ay nalugi dahil sa maling pamamalakad at sobrang paggastos. Napilitan silang umalis sa inuupahan nilang bahay sa bayan at lumipat sa mas maliit na apartment. Doon nagsimula ang walang katapusang sisihan. "Kung hindi mo sinampal si Maristela, hindi tayo aabot sa ganito," sigaw ni Odelia isang gabi habang nag-aayos ng mga kahon na hindi pa nabubuksan. "Kasalanan ko," sagot ni Severino. "Kayo ang pamilya niya. Kayo ang unang tumawa. Ako lang ang gumawa ng dapat ninyong ginawa noon pa. Ipakita sa kanya ang lugar niya." "Lugar niya?" nanginginig na tanong ni Odelia. "Tingnan mo tayo ngayon, Severino. Sino ang nawalan ng lugar?" Hindi sumagot si Severino, ngunit sa loob niya hindi pagsisisi ang lumalakas. Galit, inggit at pagnanais na bumawi kahit sa maruming paraan. Doon niya nilapitan si Konsehal Valmoro, isang lokal na politiko na kilalang gumagamit ng posisyon para manakot ng negosyante. Matagal nang nais ni Valmoro na makakuha ng bahagi sa lupang malapit sa planta ng Virea Grains and Milling dahil may balak siyang gawing commercial complex ang lugar. Ngunit dahil ayaw pumayag si Maristela na paayusin ng mga magsasaka, nabigo ang kanyang plano. Nagkita sina Severino at Konsehal Valmoro sa isang pribadong silid ng restaurant sa kabilang bayan. May nahandang kape pero halos hindi ito ginalaw ni Severino. "Gusto mong mapahinto ang expansion project ni Maristela?" tanong ni Valmoro na kaningis parang sanay sa ganung usapan. "Gusto kong mawalan siya ng mukha sa publiko," sagot ni Severino. "Gusto kong makita ng lahat na hindi siya banal." Tumawang mahina ang konsehal. "Walang banal sa negosyo. Kailangan lang nating humanap ng butas." "May butas ba?" "Kung wala, gagawa tayo ng usapan tungkol sa illegal land conversion, environmental issue, farmer displacement. Madaling paniwalaan ng media kapag maganda ang pagkakapakete." "Pero kumpleto raw ang permits niya." "Lahat ng permits pwedeng i-question kung may sapat na ingay." Habang ginagawa nila ang planong iyon, abala naman si Maristela sa mismong expansion project na nais nilang sirain. Ang proyekto ay hindi para magtayo ng mall o subdivision, kundi para sa bagong drying facility at training center para sa mga magsasaka. Bago niya ito sinimulan, dumaan sa barangay consultation, environmental assessment at pagkuha ng pirma sa mga kooperatibang sangkot. Ilang buwan niyang pinag-aralan ang epekto nito sa lupa, tubig at kabuhayan ng mga tao. "Sigurado kang gusto mong dumaan sa lahat ng prosesong ito?" tanong ni Joaquin minsan habang tinitignan nila ang kapal na folder ng permits. "Mas maikli ang daan kapag may nilalaktawan." Sagot ni Maristela. "Pero iyon ang daan madalas bumabalik bilang problema. Ayokong matulad sa kanila." Kaya nang dumating ang supina at media notice makalipas ang ilang linggo, hindi siya nagwala. Hindi rin siya nanghina.
Nasa opisina siya noon kasama sina Lourdes at Renato nang pumasok si Gorio dala ang sobre. Maristela, sabi ni Gorio, seryoso ang muka. Galing munisipyo. Binuksan niya ang sobre. Habang binabasa, bahagyang nanigas ang kanyang panga. May reklamo laban sa kumpanya, illegal land conversion, displacement umano ng magsasaka, at paglabag sa environmental clearance. May public hearing sa munisipyo sa susunod na linggo. May ilang media outlet na inimbitahan. Napatingin si Lourdes sa kanya. Ma'am, gawa-gawa ito. Alam ko, sagot ni Maristela. Si Severino? Tanong ni Renato. Posible, sagot niya. Pero hindi tayo sasagot sa hinala. Sasagot tayo gamit ang dokumento at testigo. Tinawagan niya agad si Attorney Baltazar. Pagkatapos ay si Joaquin. Pagkatapos ay si Doktora Timotea dahil may medical mission records na nagpapatunay sa community consultations. Pinatawag din niya si Gorio, Aling Natividad, Liora, Mang Ulohio at ilang magsasakang benepisyaryo ng programa. Kinagabihan, nagtipon sila sa conference room. Nasa gitna ng mesa ang mga permit, resibo, photos ng consultations, attendance sheets, soil assessment at sworn statements. Tahimik ang lahat habang nagsasalita si Maristela. Hindi lang pangalan ko ang sisirain nila, sabi niya. Gusto nilang sirain ang tiwala ng mga magsasaka, empleyado at batang umaasa sa programang ito. Kaya hindi tayo magtatago. Pupunta kami, sabi ni Temyong Abestano, ama ni Liora. Kami mismo ang magsasabi na walang pinaalis sa amin. Ako rin, sabi ni Aling Natividad. At kung magsisinungaling sila sa harap ko, baka makalimutan kong nasa munisipyo tayo. Bahagyang natawa ang ilan, ngulit mabilis ding bumalik ang seryosong katahimikan. Si Liora, na ngayon ay mas matapang na magsalita kaysa dati, ay tumayo. Ma'am Maristela, pwede po ba akong magsalita sa hearing? Napatingin si Maristela sa kanya. Bata ka pa, Liora. Hindi mo kailangang saluhin ito. Hindi ko po sasaluhin. Gusto ko lang pong sabihin kung ano ang totoo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, tumigil na po ako ng pag-aaral. At kung masisira nila ang programang ito, marami pa pong batang mawawala ng pag-asa. Natigilan si Maristela. Sa mga mata ni Liora, nakita niya ang lakas na minsang ipinagkait niya sa sarili. Dahan-dahan siyang tumanggo. Sige, pero magsasalita ka lang ng totoo. Walang dagdag, walang bawas. Opo, sagot ni Liora. Pagkatapos ng pulong, naiwan si Maristela sa conference room. Isa-isa nang umalis ang lahat. Si Joaquin ang huling lumabas, ngunit huminto muna siya sa pintuan. Takot ka ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Maristela. Pinagmasdan niya ang makapal na dokumento sa mesa, ang mga pangalan ng mga taong umaasa sa kanya at ang bintanang sumasalamin sa pagod niyang mukha. Oo, aminado niya. Takot ako, pero hindi na tulad dati. Ano ang pagkakaiba? Noon, takot akong mawala ng pamilya. Ngayon, takot akong mabigo ang mga taong pinili akong pagkatiwalaan. Malaki ang pagkakaiba noon. Lumapit si Joaquin at maraang inilapag ang isang folder sa mesa. Additional copies ng supplier statements, para sigurado. Salamat. Hindi ka nag-iisa, Maristela. Tumanggo siya, at sa pagkakataong iyon, pinayagan niyang maniwala sa salitang iyon. Kinabukasan, bago siya pumunta sa facility ni Donato, binuksan niya ang kahon ng mga liham ni Benilda. Kunihan niya ang panyo na may burdang pangalan niya at inilagay iyon sa bag. Hindi iyon anting-anting, hindi rin iyon garantihan na mananalo siya. Pero paalala iyon na bago pa man siya hamunin ng mundo, may isang inang minsang naniwala na may lakas siya. Sa private care facility, natagpuan niya si Donato na gising pa kahit gabi na. Nabalitaan ko. Alin po? Ang hearing. Si Gorio ang nagsabi. Umupo si Maristela sa tabi niya. Huwag po kayong mag-alala. Hawak namin ang mga dokumento. Hindi dokumento ang inaalala ko. Ikaw. Napatingin siya sa ama. Maristela, buong buhay mo, lumaban ka ng tahimik. Ngayon, lalaban ka sa harap ng maraming tao. Huwag mong hahayaang ibalik ka nila sa dating ikaw na yumuyuko. Naramdaman niyang uminit ang mata niya. Hindi na po. Mahinang siyang hinawak ni Donato sa kamay. Kung kaya ko lang pumunta, tatayo ako sa tabi mo.
Magpahinga po kayo. Sapat na po na alam kong gusto nyo. Ngunit hindi sinabi ni Donato ang isa pang bagay na matagal na niyang inihahanda. May ipinagawa siyang video statement kay Doktora Timotea at Attorney Baltazar ilang araw bago iyon. Isang pahayag na ilalabas lamang kung kinakailangan. Isang huling pag-aamin bilang ama sa lahat ng pagkukulang niya at sa katotohanan si Maristela ang tunay na nagligtas sa pamilyang minsan siyang hindi pinrotektahan. Sa gabi bago ang public hearing, hindi halos nakatulog si Maristela. Nakaupo siya sa maliit niyang inuupahang kwarto malapit sa kumpanya, hawak ang panyo ni Benilda. Sa labas, tahimik ang bayan, ngulit alam niyang sa susunod na araw muling magiging maingay ang mundo. Darating ang mga taong gustong makitang bumagsak siya. Darating ang mga taong minsang tumawa sa kanya. Darating si Severino, dala ang huling pakana. Ngulit hindi na siya ang Maristela na madaling takutin. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang mga dokumento sa bag at humarap sa salamin. Simple pa rin ang mukha niya. Walang mamahaling alahas, walang marangyang damit. Ngulit sa mga mata niya, may bagong liwanag, hindi yabang, kundi tapang na hinubog ng mga taong minahal niya, ng mga sugat na kinaya niya, at ng buhay na unti-unti niyang binuo mula sa mga basag na iniwan ng sariling pamilya. Bukas, haharap siya sa public hearing, at sa pagkakataong iyon, hindi na niya ipagtatanggol ang sarili lamang. Ipagtatanggol niya ang mga magsasaka, empleyado, scholar at lahat ng taong natutong umasa dahil sa pagbabagong sinimulan niya. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwento ni Maristela Virrea, makikita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa perang naibalik, sa manang naprotektahan o sa kalabang napabagsak. Minsan ang pinakamatinding tagumpay ay ang araw na kaya mo nang tumayo sa harap ng mga taong nanakit sa iyo nang hindi mo kailangang maging katulad nila. Maaga palang kinabukasan, gising na si Maristela. Hindi dahil nakatulog siya ng mahimbing, kundi dahil halos buong gabi niyang pinagmasdan ang mga dokumentong paulit-ulit niyang inayos sa loob ng kanyang bag. Ang panyo ni Benilda ay nakatiklop sa pinakagitna, kasama ng kopya ng permits, sworn statements, attendance sheets mula sa barangay consultations, resibo ng mga community projects at mga liham ng mga magsasaka na minsang tinulungan ng Virrea Grains and Milling. Sa salamin ng maliit niyang inuupahang kwarto, tinitigan niya ang sarili. Simple pa rin ang kanyang suot, puting blouse, navy blue na palda at lumang relo ng kanyang ina. Walang mamahaling alahas, walang damit na kailangang ipagyabang. Mulit sa kanyang postura, may katahimikang hindi na kayang galawin ng takot. Hindi na ako babalik sa dating ako, bulong niya sa sarili. Nang dumating siya sa munisipyo, may ilan nang naghihintay sa labas. May mga reporter mula sa lokal na dyaryo at online page ng bayan. May mga usiserong nakarinig na may malaking issue raw sa Virrea Grains and Milling. May mga magsasakaring dala ang kanilang mga sombrero at lumang folder, nakatayo sa gilid na parang handang ipagtanggol ang lupang nagbibigay sa kanila ng buhay. Nakita agad ni Maristela si Gorio Macapagal na kausap ang ilang driver. Nakasuot ito ng malinis na polo, ngunit halatang hindi sanay sa formal na pagtitipon. Maristela, bati ni Gorio nang nakita siya. Nandito na ang mga taga-barangay Malangin. Nandito rin si Temyong at ang ibang magsasaka. Salamat, Gorio, sagot niya. Lumapit naman si Lourdes Manay, dala ang laptop at makapal na envelope. Kasunod niya si Renato Galvez, seryoso ang muka, at si Mang Eulogio na may bitbit na maliit na paper bag. Para sa'yo, sabi ng Mang Eulogio nang inaabot ang paper bag. Tubig at biskit, baka hindi ka kumain. Napangiti si Maristela kahit mabigat ang araw. Salamat po. Hindi pwedeng ipaglaban ang katotohanan ng gutom. Dagdag ng matanda. Sa hindi kalayuan, dumating si Aling Natividad, ayos ang buhok at may hawak na abaniko. Kahit may edad ay matalim pa rin ang titig nito, lalo na nang nakita ang pagdating ni Severino at Odelia. Si Severino ay nakasuot ng itim na long sleeve, mukhang pinaghandaan ng araw na iyon. Kasama niya si Konsehal Valmoro na nakangiti parang sanay sa harap ng kamera. Sa likod nila ay sina Odelia, Brando at Clarimel.
Ibang-iba na ang itsura ng tatlo kumpara sa dating mapagmataas na magkakapatid. Si Odelia ay halatang puyat, si Brando ay hindi mapakali, at si Clarimel ay nakayuko, pilit iniiwas ang mga matang nakakakilala sa kanya. Nang magtagpo ang tingin ni na Maristela at Severino, malamig itong numiti. "Akala mo ba madadala mo lahat sa paawa?" sabi nito nang makalapit. Hindi gumanti si Maristela ng ngipi. "Hindi ako naandito para magpaawa. Naandito ako para magsabi ng totoo." Tumawa ng mahina si Konsehal Valmoro. Lahat naman nagsasabing totoo ang dala nila. Tignan natin kung kanino maniniwala ang tao. Bago pa makasagot si Maristela, dumating si Joaquin Elizondo kasama si Ate Baltasar Quirante. Kahit may edad na ang abogado, matatag pa rin ang lakad nito. Bitbit niya ang leather bag na parang lagi nitong dala sa mga araw na may katotohanang kailangang ipaglaban. "Handa ka na?" tanong ni Ate Baltasar kay Maristela. Huminga siya ng malalim. "Opo." Pumasok sila sa hearing hall. Ang silid ay puno ng mahahabang bangko, electric fan na umiikot sa kisima, at mesa sa harap kung saan nakaupo ang komite na pinamumunuan ng municipal administrator na si Celso Maravilla. Sa gilid, may mga kamera. Sa likuran, umupo ang mga magsasaka, empleyado, scholars at ilang tagabayan. Hindi iyon korte, pero parang paglilitis ang bigat. Unang nagsalita si Konsehal Valmoro. Maayos ang tono, kontrolado ang kilos at puno ng mga salitang pinaganda para magmukhang makatao ang kanyang pakana. "Ang reklamo po namin," simula niya, "ay tungkol sa posibleng illegal land conversion na ginagawa ng Virea Grains and Milling. May pangamba po kami na ang mga magsasaka ay unti-unting napapaalis sa kanilang kabuhayan dahil sa expansion project na pinangungunahan ni Miss Maristela Virea." Tumango-tango ang ilang taong hindi pa alam ang buong kwento. Sumunod si Severino. "Hindi po kami laban sa pag-unlad," sabi niya, kunwaring nalumanay. "Pero ang pag-unlad na nakakasagasa sa mahihirap ay hindi tunay na pag-unlad. May mga dokumento po kami na nagpapakitang minadali ang proseso at may mga pamilyang hindi raw nabigyan ng tamang impormasyon." Sa likod, napahawakan si Aling Natividad sa abaniko niya. "Sinungaling," bulong bito. Nang tawagin si Maristela, tahimik siyang tumayo. Hindi siya nagmadali. Dala niya ang folder at ang panyo ni Benilda sa loob ng bulsa. Sa harap ng maraming tao, sandali niyang linibot ang tingin sa silid. Nakita niya ang mga dating nanakit sa kanya. Nakita niya ang mga taong umaasa sa kanya. Nakita niya rin ang ilang mukhang naghihintay kung babagsak ba siya. "Magandang umaga po," simula niya. "Hindi po ako nasasanay magsalita sa harap ng ganito karaming tao. Mas matagal akong nasasanay sa likod, sa pag-ayos ng papeles, sa pagbabayad ng utang, sa pag-aalaga ng may sakit, sa pakitinig ng problemang ayaw pakinggan ng iba. Pero ngayong araw, kailangan kong magsalita hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong dinadamay sa kasinumalingang ito." Tahimik ang buong hall. Ipinakita ni Maristela ang unang folder. Ito po ang environmental clearance na nakuha bago simula ng proyekto. Ito ang barangay consultation records na may pirma ng mga magsasaka. Ito ang soil assessment, project plan at kasunduan na walang pamilyang papaalisin sa lupang nilang sinasaka. Ang itinatayo po namin ay drying facility at training center, hindi mall, hindi subdivision at hindi proyektong magpapaalis sa mga tao. Lumapit si Lourdes at ipinakita sa projector ang scanned copies. Isa-isang lumabas ang petsa, pirma at litrato ng konsultasyon. Nandoon si Temyong Abistano, nandoon ang barangay captain, nandoon ang mga kooperatiba. Hindi iyon gawa-gawa. Tumayo si Temyong nang siya'y tawagin. "Ako po si Temyong Abistano," sabi niya. Hawak ang sombrero sa dibdib. "Magsasaka po ako. Hindi po kami pinaalis ni Ma'am Maristela. Sa totoo lang po, ngayon lang kami nakatikim ng patas na presyo sa palay. Yung training center po, para sa amin din iyon, para hindi na po kami laging lugi kapag tagulan." Sumunod si Renato Galvez at ipinaliwanag ang operational plan. Sumunod si Mang Eulogio at nagsabi tungkol sa medical partnership para sa mga empleyado. Sumunod si Doktora Timotea, dala ang records ng medical missions sa baryo. "Ang kumpanyang ito," sabi ni Doktora Timotea,
ay hindi perpekto, pero sa loob ng 2 taon, nakita ko mismo ang pagbabago. Nakita ko ang mga manggagawang nabigyan ng check-up, ang mga pamilyang nakabili ng gamot, at ang mga matatandang magsasaka na yun lang naramdaman na hindi sila pabigat. Habang dumarami ang testimonya, unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa mukha ni Severino. Si Konsehal Balmoro ay patuloy pa rin nakangiti, ngunit hindi na umaabot ang ngiti niya. Pagkatapos, tumayo si Leora Abestano. Kinabahan si Maristela nang makita ang batang scholar na lumapit sa harap, ngunit tumanggos siya para palakasin ang loob nito. Ako po si Leora. Anak po ako ng magsasaka. Dati po akala ko titigil na ako sa pag-aaral kasi wala kaming pambayad. Nung dumating ang scholarship ng Virea Learning Fund, nagkaroon ako ng pag-asa. Hindi po ako binayaran para magsalita dito. Gusto ko lang pong sabihin na kung sisirain nila ang programang ito dahil sa galit nila kay Ma'am Maristela, hindi lang siya ang masasaktan. Marami po kami. May ilang napayuko sa hall, kahit si Clarimel na nasa likuran ay napatingin kay Leora na parang may bumigat sa dibdib niya. Ngulit hindi pa tapos si Ate Baltazar. Tumayo ito at humingi ng pahintulot na maglahad ng karagdagang ebidensya. May nais po akong ipakita. Sabi niya, isang recorded statement ni Donato Virea, ama ni Maristela Virea, na ginawa sa presensya ko at ni Doktora Timotea Sarmiento habang malinaw ang kanyang pag-iisip. Nanlamig si Odelia. Ano? Lumabas sa projector ang mukha ni Donato. Mahina siya sa video, nakaupo sa wheelchair sa hardin ng facility. Ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Ako si Donato Virea. Simula niya sa recording, ginawa ko ang pahayag na ito dahil matagal akong naging duwag bilang ama. Matagal kong hinayaan na pasanin ni Maristela ang responsibilidad na dapat ay hinati-hati naming pamilya. Siya ang nag-alaga sa akin, siya ang nagbayad ng utang, siya ang nagligtas sa bahagi namin sa kumpanya, at siya ang anak na pinakamasakit kong napabayaan. Tahimik na nagsimulang umiyak si Maristela. Hindi malakas, luha lang na dumaloy habang nakatingin siya sa ama sa screen. Nagpatuloy si Donato sa video. Kung may magsasabing minanipulan niya ako, kasinungalingan iyon. Ako ang kusang naglipat ng authority sa kanya dahil siya ang karapat-dapat. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil siya ang may puso, sipag at dangal na hindi nabibili ng mana. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nabasag ang depensa ng mga kontrabida. Si Odelia ay napaupo at tinakpan ang mukha. Si Brando ay hindi makatingin sa screen. Si Clarimel ay tahimik na umiiyak. Si Severino naman ay galit na galit, ngunit wala nang maisagot. Inilabas ni Attorney Baltazar ang huling dokumento. Bukod dito, meron din po kaming ebidensya si Severino Lacsina at Konsehal Balmoro ay nagtangkang gumawa ng maling reklamo upang pilitin ang kumpanya sa settlement. May audio recording mula sa isang witness at may kopya ng mensaheng nagpapakita ng kanilang koordinasyon. Tumayo si Konsehal Balmoro. Objection, paninira ito. Hindi ito korte, pero sapat ito para iakyat sa kaukulang ahensya. Doon tuluyang nagulo ang silid. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong. Ang ilang tao ay nagbulungan. Si Severino ay sinubukang lumabas, ngunit hinarang siya ng 2 security officers ng munisipyo upang kunan muna ng pahayag. Sa huli, ibinasura ang reklamo laban sa Virea Grains and Milling. Inirekomenda ang investigasyon laban kina Severino at Konsehal Balmoro dahil sa posibleng falsification, harassment at attempted extortion. Si Balmoro ay pansamantalang inalis sa committee assignments habang dinidinig ang kaso. Si Severino naman ay naharap sa kasong isinampa ni Attorney Baltazar kasama ang mga naunang reklamo kaugnay sa pakikialam sa records ng kumpanya. Paglabas ng hearing hall, sinalubong si Maristela ng mga magsasaka at empleyado. Walang engranding selebrasyon, walang palakpak na parang palabas. Ngunit isa-isa silang lumapit, humawak sa kamay niya, nagpasalamat at ngumiti. "Ma'am," sabi ni Leora, "nanalo po tayo." Tinignan ni Maristela ang bata. "Hindi lang ako, Leora, tayong lahat."
Sa gilid ng munisipyo, nakatayo sina Odelia, Brando at Clarimel. Hindi sila agad lumapit. Sa unang pagkakataon, wala sa mukha nila ang yabang, wala ring palusot, tanging hiya, pagod at pagsisisi. Ang unang humakbang ay si Odelia. "Maristela," sabi niya basag ang boses. "Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad." Tinitigan sina Maristela. Ilang taong sakit ang dumaan sa pagitan nila. Mga utos, pangmamaliit, panananahimik at pagtawa noong pinakamasakit na gabi ng buhay niya. "Siguro wala," sagot ni Maristela. "Pero pwede mo pa ring sabihin." Napahikbi si Odelia. "Patawad sa lahat, sa pagiging duwag kong kapatid, sa hindi kita ipinagtanggol, sa pagtawa ko kahit alam kong mali." Sumunod si Brando. "Ate, inggit ako sa iyo, kasi kahit wala kang ipinagyabang, ikaw ang pinagkatiwalaan ni tatay. Ako yung lalaki, ako yung pinag-aral, pero wala akong napatunayan kundi kahihiyan." Si Clarimel ay halos hindi makapagsalita. "Ate, ikinahiya kita noon, pero ang totoo, sarili ko pala ang dapat kong ikahiya." Hindi agad sumagot si Maristela. Hindi niya sila agad niyakap na parang walang nangyari. Hindi rin sila sinigawan. Ang sugat ay hindi nawawala dahil lang may nagsabing patawad. Sabi niya, "Hindi ko kayong kayang patawarin ng buo ngayong araw, pero hindi ko rin kayong gustong magutom o tuluyang mawala. Kung gusto niyong bumangon, gawin niyo ng marangal, hindi gamit ang pangalan ni tatay, hindi gamit ang kumpanya, hindi gamit ako." Tumango si Odelia habang umiiyak. "Magkakaroon kayo ng pagkakataong magtrabaho," at dagdag ni Maristela, "pero hindi bilang tagapagmana, bilang ordinaryong taong kailangang magsimula ulit. Kung tatanggapin niyo iyon, tutulungan ko kayo. Kung hindi, hanggang dito na lang tayo." Iyon ang unang pagkakataong naintindihan ng mga kapatid niya na ang awa ni Maristela ay hindi nakahinaan. May hangganan na ito. May dignidad. May malinaw na pinto. Pwedeng pumasok ang nagsisisi, pero hindi na pwedeng manakit. Lumipas ang 3 taon. Ang Berea Grains and Milling ay naging isa sa pinakapinagkakatiwalaang kumpanya sa rehiyon. Hindi ito ang pinakamalaki, pero kilala ito sa patas na presyo, maayos na pasahod at programang tunay na nakakatulong sa magsasaka. Ang drying facility na muntik ng ipasara ay naging dahilan upang mabawasan ang nasisirang ani tuwing tag-ulan. Ang training center ay napuno ng kababaihan, kabataan at magsasakang gustong matutong magnegosyo, magbasa ng kontrata at humawak ng sariling kabuhayan. Si Leora ay nakapagtapos ng senior high na may honors at nagpatuloy sa kursong agricultural engineering. Si Gorio ay naging permanent transport supervisor at nakapagpatapos ng apo sa kolegyo. Si Eling Natividad, kahit mahina na ang tuhod, ay patuloy na namamahala sa community pantry na ngayoy tinawag na Benilda House of Care bilang alaala sa ina ni Maristela. Sina Mang Ulohio at Doktora Timotea ay naging regular partners ng health program para sa mga empleyado at magsasaka. Sina Odelia, Brando at Clarimel ay hindi agad naging mabuti ang buhay. Hindi ganun kadali ang pagbabago. Si Brando ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa talyer at unti-unting binayaran ng mga utang niya. Si Clarimel ay bumalik sa pag-aaral ng bookkeeping at tumigil muna sa social media. Si Odelia ay nagtrabaho sa maliit na sewing cooperative na sinuportahan ni Maristela, hindi bilang amo, kundi bilang ordinaryong miyembro. Si Severino naman ay humarap sa kaso at kalaunan ay tuluyang nahiwalay kay Odelia matapos nitong piliing magsimula ng buhay nang wala ang lalaking nagtulak sa kanya sa lalo pang kasamaan. Si Donato ay pumanaw isang tahimik na umaga sa private care facility. Wala nang matinding paghihirap, wala nang kaguluhan. Sa huling gabi bago siya mawala, hawak niya ang kamay ni Maristela. "Anak," mahina niyang sabi, "salamat at hindi mo hinayaang mana ang huling kwento ng pamilyang ito." Umiiyak si Maristela habang nakaupo sa tabi niya. "Mahal ko kayo, Tay." "Alam ko.
Bulong ni Donato. At patawad kung huli ko lang natutunang mahalin ka ng tama. Iyon ang huling malinaw na pangungusap niya. Sa libing, dumating ang mga kapatid ni Maristela ng simple ang suot. Wala nang pag-aagawan. Wala nang banggit ng lupa, bahay o shares. Sa harap ng puntod ni Donato, tahimik silang tumayo. Hindi pa buo ang pamilya, hindi na rin silang dating wasak. May distansya pa rin, may sugat pa rin, pero may simula ng pagbabago. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Maristela sa lumang bahay ng mga Virea. Matagal itong hindi tinirhan. Maalikabok ang sahig, kupas ang kurtina, at tahimik ang mga silid na minsang puno ng sigawan at manunumbat. Sa sala, nakita niya pa rin ang altar ni Benilda. Nandoon pa rin ang lumang litrato nilang ina. Lumapit siya at pinunasan ng frame. "Ma, hindi na ako galit sa bahay na ito." Hindi niya ipinagbenta ang lumang bahay. Hindi rin niya ito ginawang mansyon. Sa halip, ipinaayos niya ito at ginawang tahanan para sa mga scholars mula sa malalayong baryo, mga batang kailangang manatili sa bayan para makapag-aral. Ang dating silid na puno ng lungkot ay naging maliit na library. Ang kusinang minsan siyang naglingkod ng isang ay naging lugar kung saan sabay-sabay kumakain ng mga bata may pangarap. Ang balkon kung saan minsan siyang naghintay ng pasasalamat ay naging lugar ng pagtuturo, kwentuhan at pag-asa. Isang hapon, habang nakatayo si Maristela sa gilid ng palayan, lumapit si Joaquin. Sa loob ng mga taon, nanatili ito sa tabi niya. Hindi nangunguna, hindi nang didikta, kundi kasama. Hindi pa man nila pinangalanan ng malakas ang anumang namamagitan sa kanila, may katahimikang sapat na para sabihing pareho silang naroroon dahil pinili nilang manatili. "Masaya ka ba?" tanong ni Joaquin. Tiningnan ni Maristela ang palay na sumasayaw sa hangin, ang lumang bahay na puno na ngayon ng tawanan ng mga bata, at ang langit na kulay kahel dahil sa papalibog na araw. "Hindi araw-araw," sagot niya ng tapat. "May mga araw pa ring masakit. May mga araw pa ring naaalala ko lahat. Pero ngayon, hindi na ako nakakulong sa sakit." "At ano ang tawag doon?" Ngumiti siya ng marahil. "Siguro, kapayapaan." Sa malayo, narinig niya ang tawag ni Leora mula sa training center. May mga bagong scholar na dumating at hinahanap siya. Si Aling Natividad naman ay sumisigaw na huwag kalimutang kumain ng mga bata. Si Goryo ay tumatawa habang inaayos ang lumang gate. Sa loob ng bahay, may buhay. May ingay. May pamilyang hindi man nabuo sa dugo, nabuo naman sa malasakit. At doon nauunawaan ni Maristela ang tunay na kahulugan ng lahat ng nawala at lahat ng natira. Ang mga kapatid niya ay nawalan ng mana dahil sa kasakiman. Pero ang mas malaki nilang nawala ay ang pagkakataong mahalin ang kapatid na buong buhay silang minahal ng tahimik. Si Maristela naman, matapos mawalan ng tiwala sa sariling pamilya, ay nakahanap ng bagong tahanan sa mga taong pinili siyang respetuhin, pakinggan at samahan. Sa huling liwanag ng araw, hinawakan niya ang panyo ni Benilda sa bulsa at ngumiti. Hindi na siya ang babaeng sinampal at pinagtawanan sa sala. Siya na si Maristela Virea, anak, kapatid, pinuno, tagapagtanggol, at babaeng natutong mahalin ang sarili nang hindi na kailamang humingi ng pahintulutan sa mga taong minsang dumurog sa kanya.